Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... guys, diretso na po tayo, pakinggan natin eto mga banat ni Harry Roque kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kasi di ba, nagkaroon po ng panawagan ng Pangulo na magkaroon ng courtesy resignation lahat po ng cabinet secretaries. At sabi dito ni Harry Roque, dapat hindi mo pinagre-resign yung mga cabinet secretaries mo. Dapat ikaw ang mag-resign. Ayun yung sabi ni netong galit na butanding. Galit na galit siya kay Presidente Bongbong Marcos Alam niyo kung bakit? Kasi hirap na siya diyan sa kanyang sitwasyon, diyan po sa The Netherlands. Kahit pa sabihin natin na maganda yung klima, maganda yung lugar, pero iba pa rin kapag nandito ka sa sarili mong bansa. So eto, nararamdaman ko yung galit niya kay Presidente Bongbong Marcos kasi ang sinisisi niya, kaya siya nandyan, kaya siya nagtatago, etong si Presidente Bongbong Marcos, sinasabi niya ginigipit siya. Tanga pala to Kung hindi ka gumawa ng kasalanan, hindi ka naging sangkot dyan sa Pogo, malamang wala kang kaso. Kaso ang problema nga, nagkamal ka ng malaking pera. Ayon po dyan sa sa mga binibintang sa'yo, at nagkaroon ka ng kaso ng human trafficking, kaya ka nandyan nagtatago ka. Ba't sinisisi mo si Presidente Bongbong Marcos? Kasi mga kababayan etong video ito 18 minutes, so in advance ko na 6 minutes. Yung 6 minutes na yon, lahat na lang na nangyari sa bansa ay sinisisi niya etong si Presidente Bongbong Marcos. Ganon siya katindi, ganon kagalit ang etong butanding na ito kay Presidente. Kaya ito, pakinggan natin. Tapos saka tayo mag-react dito sa sinasabi na itong si Harry Roque. Wala kang serbisyong binibigay. Nangako ka, 1 milyong pabahay kada taon. 3 taon ka na. Nasaan ang 3 milyong mga pabahay mo? Malinaw na malinaw mong pangako yan. 1 milyon kada taon na pabahay. Nasaan? Gaya ng 20 pesos na bigas, nakaukit sa tubig, nakasulat sa hangin. So hindi lang po hindi ramdam, wala kang serbisyong ibinigay. Galit na galit, no? Talaga, gigil na gigil Gigil na gigil mga kababayan kaya Pangulong Bongbong Marcos. Bukod pa dyan, ano nangyari sa ating peace and order? Balik na naman ang mga krimen. Takot na naman ang mga mayayamang mga Filipino-Chinese na lumabas sa kanilang mga pamamahay dahil nawala na ang takot sa puso at isipan ng mga kriminal. Kasi ang dami, sarili mong angkan, sarili mong mga kaibigan, sila ang kriminal. Saka mga kababayan, kung pansinin nyo, personal talaga ang banat niya kay Presidente. Personal na to mga kababayan Yung pamilya dinadamay. Mamaya, babanggitin niya yung kanyang si First Lady, pinsan, si Martin Romualdez. Personal na itong pinagsasabi ni Harry Roque. Kaya sa totoo lang, kung ako kay Presidente Marcos, talagang hindi ko titigilan to hanggat hindi to nahuhuli. Sasampulan ko talaga to yung mga ganitong mga sinasabi ni Harry Roque. Dapat itong DOJ wag na magpatumpik-tumpik kausapin yung Interpol, ipahuli yan doon sa Netherlands. Ano bang ginagawa nito Nagtatago. Ginagamit niya si Duterte para maligtas niya yung kanyang sarili doon sa sa kinakaharap niyang kaso. Kunwari ka pa na pro Duterte ka. Yan totoo. Ginagamit mo lang ang Duterte para sa pansarili mong kapakanan. Nagtatago ka dun sa saya ni Duterte. Sumisigaw ka ng Sara Duterte, ipagtanggol natin Sara Duterte kasi nakakapagtago ka dun sa ilalim ng saya ni Sara Duterte. Ayun naman ang dahilan Kaya talagang kung manawagan ka ng suporta kay dating Pangulo, talaga ng mga G na G. Pero ang totoo niyan, para sa sariling interes ang ginagawa mo. At ngayon, si Presidente Bongbong Marcos ang binabanatan niya. Ang dami sinasabi na itong butanding na to Winasak mo ang pagiging profesional ng kapulisan. Anong nangyari? Ginawa mong private army ang kapulisan. Ginamit mo para habulin lahat ng iyong mga kalaban. Tignan nyo kung ano-ano na sinasabi. Pati PNP ginawa na private army. Ano ba yan, Harry Roque? Harry Roque, Duterte. Nakita mo ba yung asta ng Tore?
doon sa Villamor Air Base? Hindi ba para siyang private army at hindi profesional na sundalo? Meron pa siyang pahatak-hatak sa isang dating presidente na abogado? Anong pinararating niya? Tapos, aamin-amin siya, maaamin naman at talagang inamin naman niya na hindi sang-ayon sa tamang proseso ang pagkuha nila kay Tatay Digong. And yet, akala mo kung ang umasta naghaharing uri. Pwede ba yan? So, huy, tama ka, hindi ramdam. Pero hindi ramdam kasi wala kang serbisyong binibigay. Diba? Now, Parang meron siyang serbisyong binibigay, no? Kung makapagsalita to, parang ang laki ng ambag niya sa bansa natin, eh. Wala namang ginawa to, kundi manira lang na manira. Pare-pare sila ng mga sinusuportahan niya. Diba? Pero mo sasabihan mga presidente, wala ka namang ginagawa, eh. Wala ka namang mga programa, eh. Pero mo sabihan mo ng ganon. Siraulo pala to, eh. Wala na. May toyo na to, mga kababayan. tapos nating mapagdiskusuhan yung mga tamang sinabi ni Presidente na unang-una, ayaw na ng Pilipino sa masyadong politika na siya rin ang namumulitika at hindi nararamdamang serbisyo, kaya nga lang, kasi wala siyang serbisyong binibigay sa mga kalye, ha? 1 trillion ang budget ng DPWH. Ang pangit-pangit ng mga kalye, nagko-collapse pa mga tulay. Mahiya ka nga. Ano ba yan? Tapos sasabihin mo hindi nararamdaman. Wala ka. Mahiya ka nga. Ano yan, pati pag-collapse nung pati pag-collapse nung tulay, sinisi kay Presidente. Dati pang proyekto yon. Proyekto pa yun ni Duterte. Saan ka nakita ng tulay na mas malaki pa atay na gasto sa retrofitting doon sa pag-aayos? Kanino bang yan? Kanino bang proyekto yan? Kay Duterte yata yan, eh. Tapos sisisihin mo si Presidente Bongbong Marcos. The longest pala to, eh. Kasing serbisyo. Iba yon sa walang serbisyo, sa hindi nararamdaman. Yung walang serbisyo, may ginagawa ka. Pero sa totoo, sa 3 taon, wala kang ginawa. O ngayon, pinagre-resign mo mga gabinete mo. Bakit gabinete mo pinagre-resign? Di ba ikaw din, naging gabinete? Nag-resign ka nga. Pero may nagkaroon ba ng pagbabago? Wala. Ikaw ang dahilan kung bakit nagtaas ang presyo ng bigas nung ikaw ay kalihim ng Secretary ng Department of Agriculture. Ikaw ang dahilan kung bakit naging napakamahal ng onions, no? Ikaw ang dahilan na kung bakit napakamahal din ang presyo ng tomatoes. At ngayon, nag-i-import na tayo ng lahat, pati isda. Ikaw ang dahilan. Sinibak mo ang sarili, nandyan pa rin ang problema. Ang tanong ko, ano ba ang tingin mo? Ang tingin mo ba walang serbisyong nabibigay ang gobyerno mo dahil sa mga kalihim mo? Hindi. Walang serbisyong naibibigay dahil ikaw ang problema. Unang-una, sinungaling ka dahil ayaw mong sabihin ang katotohanan kung ikaw ay nasa tamang pag-iisip. Kasi kung ikaw ay maaamin na ikaw ay bangag, patatawarin ka ng taong bayan. Si GMA nga talagang malinaw ng daya, nag-I am sorry, pinatawad. Ikaw pa kaya na pagkakasakit naman talaga yung pagiging bangag? Patatawarin ka. Pero kaya hindi ka pinapatawag, meron na kasing duda na wala ka sa tamang pag-iisip, wala ka ng serbisyong naibibigay sa iyong mga kababayan, nagpupumilit ka pa. Hindi lang manatili sa pwesto, kung hindi ilagay sa pwesto ang iyong mga angkan. Si Tambaluslos, kita mo yan? Ang number 1 na naninira sa iyo, yung Tambaluslos. Kasi lahat ng ginagawa niya sa Kamara de Representante, bulok. Yung panggigipit ng Quad Committee, yung mga kagaguhan na ginawa nila kay BP Sara, di ba? Tambaluslos lahat yan. But then again, hindi ako naniniwala na ang dapat sisihin si Tambaluslos, ha? Ikaw pa rin ang dapat sisihin because the buck stops with you. You are the president. So walang mangyayari miski pa-resignin mo silang lahat dahil ikaw ang problema. Kapag ikaw ay hindi umamin na wala ka sa tamang pag-iisip at tingin ko, mayroon na talaga mga dahilan para mag-conclude na ikaw ay wala sa tamang pag-iisip dahil kung ikaw ay nasa tamang pag-iisip, napakadami nating mga resources. Dapat lahat na nakapangyarihan nasa iyo bilang presidente, dapat meron ka naman nagawa sa unang 3 taon mo. At ano pang gagawin ng gabinete mong bago? Last 3 years na yan. First 3 years is the learning curve. Last 3 years, dapat dyan na yung mga proyekto na maaalala ka. Papalitan mo mga gabinete mo. Magla-learning curve na naman sila. So, wala kang magiging legacy. Nakita mo? So, ang punto ko,
Hindi solusyon ang mass resignation ng iyong mga gabinete. Ikaw ang mag-resign. Ibigay mo na ang presidency kay VP Sara dahil kung si Ayun, yun ang punto doon. Yun ang pinakadulo. Kumbaga haba-haba man ang prosesyon sa simbahan din ng tuloy. Ayun ang gusto mo mangyari. Paupuin si Sara Duterte para makaiwas ka dyan sa mga pinagagawa mo, mga katarantaduhan sa kaso mo. Ayun po yung punto ron eh. Ang dami mong sinasabi kay Presidente, ang dami mong sinisisi kay Presidente. Ang gusto mo lang naman talaga ay maalis ang Presidente sa pwesto at mailagay si VP Sara Duterte para ligtas kayo. Ayun lang naman yun eh. Pagkahaba-haba ng sinabi mo, 12 minutes, yun lang ang pinakapunto dyan eh. Gusto mo nga, maalis ang Presidente at mapalit si Sara Duterte. Mga style mo, bulok eh. O bakit? Para pansariling interes mo pa rin. Para ikaw ay makatakas dyan sa sa kaso mo. Kasi pag dyan na si VP Sara Duterte, naging Presidente na malabo pa sa sabaw ng pusit, kala mo makakalaya ka. Kaya yung pinagsasabi nito ni Harry Roque, sariling interes, mga kababayan. Lahat na ng kasalanan ibinintang na kay Pangulong Bongbong Marcos. Wala nang ginawang maganda ang Presidente. Sa totoo lang, dito kay Harry Roque, lahat mali. Walang tamang ginawa si Presidente Bongbong Marcos. Panay mali. At tingnan nyo, eto nga pinapag-resign niya na ang tingin ng iba ay ito ay magandang simulain para talagang kahit hindi maganda ang 3 taon, kaya pang mabago itong takbo ng ating bansa. Pero kay Harry Roque, wala. Kasi kahit simula pa lang, puro na lang paninira. Tapos gusto niya mag-resign si Marcos. Kasi alam naman natin, noon pa nila pinagsisigawan yan, Marcos resign. At yung issue ng bangag-bangag na yan, na walang katapos ang bangag-bangag, wala naman kayo napakita mga resibo. Lahat ng binintang mo kay Presidente, wala ka namang resibo. Kung meron ka palang ganyang mga tinatago sa puso mo, na galit, na reklamo, ba't hindi mo sampahan ng kaso ang Presidente? Wala naman eh. Puro ka lang dakdak eh. Sabi nga ni OG Diaz, puro ka lang dakdak eh. Puro ka lang ngawa ka lang na ngawa. Bakit hindi ka humarap dito sa Pilipinas? Umuwi ka rito, sampahan mo ng kaso ang Presidente. Anak ng tokma ka talaga, Harry Roque. si VP Sara bubuo ng bagong gabinete, halos sabay lang ang learning curve niyan sa bagong gabinete na iyong ibubuuin. At least, kapag merong bagong presidente, yung taong bayan magkakasama-sama na muli, lalong-lalo na dahil nga sa ginawa mo kay Tatay Digong na pinapunta mo sa dahig, kinidnap mo. Magugulat ka. Kapag ang sambayanan ay nagkakaisa, magtutulungan yan. Itataas talaga ang antas ng kabuhayan dahil alam nila that the success of one is the success of all. And okay, so hanggang dito na lang yung video ni Butanding. Kasi mga kababayan, sabi niya, kapag si Sara Duterte raw naging presidente, magkakaisa raw ang mga Pilipino. Sino nagsabi sa'yo? Kayo nga po sumuno ng paghiwa-hiwalay dito sa Pilipinas eh. Si Sara Duterte nga ang pasimuno kaya nagkakaganto bansa natin yung mga Duterte. Sino ba ang unang nanggulo? Sino ba ang unang nanira? Kung ano-ano sinasabi nyo kay Presidente Bongbong Marcos, di ba sino ba nagsimula? Di ba kayo? Kasama ka na ron. Tapos sasabihin mo magkakaisa bansa. Wala ka talaga, Harry Roque. So, yun lang mga kababayan. G na G. Galit na galit si Harry Roque kay Presidente Bongbong Marcos. At sa tingin ko, wala na to. May tama na sa utak to. Wala na talaga tayong mabuting maririnig galing dito kay Harry Roque. Puro na lang paninira sa gobyerno, puro na lang paninira kay Presidente Bongbong Marcos. Kaya pinakamaganda, DOJ. Umpisahan nyo na to. Kausapin nyo na Interpol para mabitbit na to. Kasi wala na eh. Wala na, puro talaga yung sinasabi niya, masyado ng below the belt at dapat ito talaga managot na sa batas. At harapin ang kanyang mga kaso dito sa Pilipinas. Kaya kay Presidente Bongbong Marcos, sir, medyo bawas-bawasan mo yung pagiging mabait. Yung mga ganitong klaseng tao na sobra-sobra na sinasabi laban sa inyo, kinakailangan nyo ng kumilos. Kailangan masampulan to. Kasi kaya lumalakas ang loob ng mga ito kasi nga, hindi sila nasasampulan eh. Nakakalusot lang sila kahit sirain na ng Pangulo, kahit pagbantaan nila ang Pangulo, wala nangyayari.
So kinakailangan sigurong kamay na bakal, kinakailangan masampulan para matigil yung ganitong klase mga tao na kung magsalita, akala mo naman ay talaga ng mga sila ay mahal na mahal nila Pilipinas, pero ang totoo, sarili lang nila ang mahal nila. Mag-resign daw si Presidente Bongbong Marcos, ipalit daw si Sara Duterte. Ito palang huling-huli mo na kung ano talaga gusto nila Diba? Siyempre, kapag nandun na, nakaupo na yung gusto nilang paupuin, di absuelto sila. Diba? So, sariling interest pa rin talaga ang pinagsasabi ni Harry Roque. Kaya mga kababayan, wag po kayong maniniwala dito. Magaling lang po magbaloktot yan. Kasi abogado Pero ang totoo niyan, pansarili lang pong interes ang ginagawa niya. Kaya wag po kayong maniniwala basta-basta dito kay Butanding. Si Panelo nga, hindi naniniwala sa kanya O, di ba? Kasamahan niya yung DDS. So, ilan po muna mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Manila. Ito sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.